Okay, mga sangkay, mukhang sunod-sunod po ito na problema ngayon na dumarating sa Vice Presidente ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Ngayon may balita na naman po mga sangkay patungkol po sa kanya at ito po ay pag-uusapan natin ngayon. But anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Makikita niyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click niyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At ito na nga mga sangkay, pag-usapan po natin ang ating Vice Presidente. Itong si Vice President Sara Duterte kasi ngayon, mga sangkay, ayon po sa report, mukhang naninilikado. So bakit nga ba mga sangkay? Tingnan po natin ang balitang ito. May 10 araw ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sumagot sa Ombudsman kaugnay ng kanyang umunoy irregularidad sa paggasto sa kanyang confidential funds. Tungkol po ito sa irregularidad mga sangkay sa paggastos ng sinasabing confidential fund. Alam nyo, masyado na pong mahaba mga sangkay ang iginugugol na oras para dyan mga sangkay na ang isang paraan lamang po talaga para po makamove forward na po ang bansa natin sa problemang ito mga sangkay o sa kung anumang issue na kinakaharap ni VP Sara ay ang sumagot mga sangkay. At alam nyo, isa sa nakikita po nating pamamaraan para masagot yan ay doon po sa Senado kung sakaling matutuloy na po yung impeachment trial. Pero ito na nga, may naghain po ng kaso sa Ombudsman at ngayon, pinapasagot po si Vice President Sara Duterte. Ang Kamara naman, nilinaw na sa impeachment pa rin nila gustong managot ang bise at labas sila sa investigasyon ng Ombudsman. Nasa frontline ng balita yan si Marian Enriquez. So dalawa na mga sangkay. Merong kaso sa Ombudsman, meron naman po sa impeachment trial na posibleng maganap anumang oras mga sangkay. So talaga nga namang marami po itong kinakaharap ngayon ng ating Vice Presidente at malamang sa malamang mga sangkay, yung mga DDS ngayon galit. At iisipin na naman po nila mga sangkay, ang may kagagawan na naman po nito ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakatanggap ang Office of the Vice President ng utos mula sa Ombudsman. Pinasasagot nito si Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon kaugnay sa questionable umanong paggastos ng confidential funds ng kanyang opisina at sa Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. May 10 araw ang kampo ng bise para sagutin ito. 10 days lang mga sangkay ang ibinigay na ultimatum kay Vice President Sara Duterte para sumagot dyan. Paglilinaw ng Kamara, hindi sila ang naghain ng reklamo sa Ombudsman. Tanging kopya lang ng report ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang sinumiti nila noong June 16. The action of the Ombudsman was upon the recommendation of a committee report from the House of Representatives. So we are looking forward pa rin for the impeachment trial to proceed. Kahit ako mga sangkay, mas gusto ko pa rin po na mangyari itong paggisa sa mga ebidensya. Kung mayroong mga ebidensya, mga sangkay, doon po sa impeachment trial na para po magkaalaman na po talaga kung ano ang totoo mga sangkay. Ako may sarili po kung ano dyan opinion sa confidential fund na yan. Actually, marami po dyan mga sangkay. Marami po silang may pondo niyan, no? Ng mga matataas na opisyal. Pero, sabi pa nga, mas malinaw ito mga sangkay kung sa impeachment trial magkakaalaman kung ano nga ba talaga ang totoo. Kasi hanggat hindi po nangyayari yan, malamang sa malamang, lagi pong may question, ano ba talaga? Nagnakaw nga ba talaga si VP Sara ng pera ng taong bayan? Bakit ang perang ganito, milyones, ginastos lamang po ng ilang araw, ubos na, mga sangkay? So talagang kailangan po ito masagot at mas malinaw mga sangkay, no? Kung sa impeachment trial may ilalatag ang ebidensya. Kasi ako mismo mga sangkay, kung wala talagang ginagawang kasalanan si VP Sara at kung gawa-gawa lamang po ito at kung mananalo mga sangkay, ako po mismo magsasalita at sasabihin po natin na walang hiya pala itong mga gumawa ng kaso
o nag-file ng kung ano-anong mga issues kay VP Sara o nag-file ng impeachment, hindi naman pala talaga totoo. Kasi mga sangkay, makikita naman po natin yan sa impeachment trial. Lalong-lalo na po ngayon, masyado pong advance yung technology, may internet, mga sangkay, madali po nating, kumbaga napapanood po natin ng live ito kung sakaling magtuloy-tuloy na. So, inaasahan po natin na mangyayari ito sa 20th Congress. Pero ito na nga, maliban sa impeachment trial, mayroon pa po dito sa ombudsman. Dagdag pa ni Abante, hindi ito maaaring ituring na forum shopping dahil hindi ang kamarang naghain ng complaint sa ombudsman. Mhm. Nilinaw din niyang walang inaaway ang Kamara at House Prosecution Panel. Taliwas sa sinasabi noon ni Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tonggol. Inaantay na namin na gawin ng Senado ang kanila namang obligasyon at responsibilidad at tungkulin doon sa saligang batas patungkol sa impeachment proceedings. Siguro din ang ating spokesperson wag din magsalita bilang parang sa depensa. Do not speak for the defense. Speak for the impeachment court. Ang problema mga sangkay, di ba? Mukhang may nangyayari pong laglagan sa Senado mga sangkay. Hindi po nasusunod ang impeachment proceeding na nakapagpaloob mga sangkay o nasa loob po ng konstitusyon natin. Kasi sa konstitusyon natin mga sangkay, malinaw naman po doon. Once na naroon na sa Senado ang impeachment complaint, wala pong ano-ano mga sangkay, kailangan po nilang mag-proceed for impeachment trial. Hindi na po nagmamatter doon ang opinion ni Bato, opinion ni Robin Padilla, opinion ng kahit na sino. Lalong-lalo na po kapag senador, dapat hindi po nagsasalita dyan. Dapat neutral, pinapakita po nilang neutral. Bakit? Kasi nga po sila po ay magiging senator judge. Ang problema mga sangkay, Senator Bato, naghahain po ng dismissal ng impeachment. Si Robin Padilla, ganun din. Si Amy Marcos namang, ay naku mga sangkay. Kumbaga, though alam nyo, guys, to be honest, bulok naman po talaga yung 1987 Constitution. Pero kailangan pa rin po yung sundin, mga sangkay, dahil kung hindi masusunod ang sistema na nasa Constitution natin, di kanya-kanyang trip na lang dito yung mga officials, di ba? Kung ano yung kanilang trip na desisyon, gagawin po nila na hindi na po nasusunod kung ano ang nasa Constitution natin, mga sangkay. Kumbaga, ito pa rin po Constitution natin ang nagsishape ng lahat, nagga-guide ng lahat kung anong gagawin para hindi magkagulo-gulo, hindi magkaroon ng butas ang lahat ng mga desisyon. Yung problema, ang Senado, mga sangkay, ewan ko kung ano pa ang trip nila, ano pa ang plano nila dito sa impeachment complaint laban po kay VP Sara. Pinaalala naman ni House Prosecutor at House Minority Leader Nonoy Libanan na dapat maging neutral ang mga hukom o senator judges sa alinmang legal o quasi-legal proceedings tulad ng impeachment court. Correct. Niya, bawat pahayag daw ng isang hukom sa labas ng korte ay maaaring maging banta sa pagiging patas nito. Mismo. Nagbabalita mula. So ayun, mga sangkay, tingnan po natin kung ano ang magiging resulta nito. May kaso si VP Sara doon po sa ombudsman. Mayroon din po mga sangkay sa Senado. So kung saan-saan na po ito mga sangkay at wala pong ibang topic kundi yung confidential funds. Pero may mga sinasabi po yung iba na ang isa po sa kinakatakutan daw po ng mga Duterte yung mabuksan po yung mga bank accounts. Alam nyo guys, kasi kapag nabuksan yan, doon po talaga magkakaalaman kung ano ang totoo. Alright? So ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.